Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Si Lucas ay nagising mula sa isang malalim na pagtulog, humihinal at pawisan. Ang kanyang puso ay bumabayo, na para bang may mabigat na bagay na ipinapatong sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang liwanag, isang maliwanag na liwanag sa gitna ng dilim. Sa panaginip na yon, narinig niya ang isang tinig na malalim at puno ng kapangyarihan, ngunit hindi niya malinaw na marinig ang mga sinasabi nito. Habang tumatayo mula sa kanyang kama, sinubukan niyang isipin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang napanaginipan. Ito ba ay isa lamang karaniwang panaginip o mayroon itong mas malalim na kahulugan? Hindi ito ang unang beses na nagising siya ng ganito. Sa mga nakaraang linggo, nagsimulang sumunod ang kakaibang mga panaginip na parang hindi siya tinatahimik. Nagsalita siya ng mahina sa sarili, ano ba ang nangyayari sa akin? Nakatitig siya sa kisam, sinisikap alalahanin ang bawat detalye ng kanyang panaginip. Ang liwanag. Ang tinig. Ano ang gustong sabihin nito? Kinabukasan, habang nagkakape sa kusina, hindi mawala sa isip ni Lucas ang kanyang panaginip. Napansin ito ng kanyang kaibigan, si Mara, na bumisita upang manghiram ng ilang aklat. Parang tulala ka, Lucas. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Mara habang nakaupo sa maliit na mesa. Mga panaginip, sagot ni Lucas nang walang pag-aatubili. Mga kakaibang panaginip na parang gustong sabihin ang isang bagay. Pero hindi ko maintindihan. Napangiti si Mara. Baka stress lang yan. Marami ka bang iniisip lately? Umiling si Lucas. Hindi ko alam. Iba ang pakiramdam. Parang mas malalim kaysa doon. Minsan parang may tinig na tumatawag sa akin. Sa panaginip. Tahimik na nag-isip si Mara, pagkatapos ay bumulong, narinig mo na ba ang tungkol sa mga panaginip sa Biblia? Paano ginamit ni God ang mga panaginip para kausapin ang mga tao? Napatigil si Lucas. Parang narinig ko na yan dati, pero hindi ko binigyan ng pansin. Sa tingin mo may koneksyon? Tumango si Mara. Pwedeng ganun. Sinasabi sa Biblia na may mga panaginip na ginagamit ni God para magbigay ng mga mensahe. Baka isa yan sa mga naranasan mo. Hindi kaya sinusubukan kang kausapin ni God? Napabuntong hininga si Lucas. Hindi ko alam, Mara. Pero parang may ibang klaseng bigat itong mga panaginip ko. Habang umuusad ang araw, hindi maalis sa isip ni Lucas ang mga sinabi ni Mara. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa mga panaginip na nabanggit sa Biblia, lalo na ang mga panaginip ni Joseph at ng mga propeta. Sumasagi sa isip niya ang posibilidad na ang kanyang mga panaginip ay maaaring hindi lamang produkto ng kanyang isip, kundi isang paraan ng Diyos upang maghatid ng mensahe. Kinagabihan, matapos ang isang araw ng pagsasaliksik at pag-isip, nahiga si Lucas na mas naguguluhan kaysa dati. Kung totoo ngang sinusubukan siyang kausapin ng Diyos, paano niya ito maiintindihan? Paano niya malalaman ang kahulugan ng mga simbolo sa kanyang panaginip? Ngunit bago pa niya masagot ang kanyang mga tanong, muling nanaginip si Lucas. Sa panaginip na ito, nakita niya ang isang malawak na disyerto. Walang hanggan ang buhangin, at ang init ng araw ay halos hindi niya matiis. Sa gitna ng disyerto, nakita niya ang isang mataas na tor na yari sa bato, tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga sa kanyang misyon. Habang papalapit siya sa tor, narinig niya muli ang tinig, mas malinaw na ngayon. Lucas, may plano ako para sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Ngunit bago pa niya maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon, nagising siya. Nakahiga siya sa kanyang kama, dilat ang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero alam niyang may koneksyon ang panaginip na ito sa mga nauna. Ang tinig malalim at puno ng kapangyarihan. Nagsisimula nang magkahugis ang mga piraso ng palaisipan, ngunit marami pa ring tanong. May plano si God para sa akin, bulong ni Lucas sa sarili. Habang bumangon siya mula sa kanyang kama, napagtanto niyang kailangan niyang hanapin ang kahulugan ng mga panaginip na ito at simulan ang kanyang paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Lucas ang kanyang pagsaliksik. Pumunta siya sa mga simbahan, nagtanong sa mga pari, at bumisita sa mga grupo ng pananalig.
Sa bawat usapan, mas lalong lumilinaw na hindi mga simpleng panaginip ang kanyang nararanasan, ito ay mga panaginip na may mensaheng mula sa Diyos. Lucas, sabi ng isang pari sa kanya isang gabi, hindi lahat ay nakararanas ng mga ganitong uri ng panaginip. Sagrado ang mga ito. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong mga panaginip, huwag mong ipagwalang bahala. Sundan mo ang kanyang tinig. Ang mga salitang ito ay mas lalong nagpaigting sa damdamin ni Lucas na may mas malaking bagay na nangyayari. Ngunit ano ang plano? Ano ang dapat niyang gawin? Sa gabing iyon, muli siyang nanalangin bago matulog, hinihiling sa Diyos na gabayan siya sa kanyang mga panaginip at bigyan siya ng kaliwanagan. Muli, si Lucas ay nagising mula sa kanyang panaginip, pero sa pagkakataong ito, hindi siya takot o gulat. May kakaibang katahimikan sa paligid, ngunit sa loob niya, parang may umuugong na tinig. Habang nakahiga siya, tinatangkang alalahanin ang bawat detalye ng kanyang panaginip, unti-unti niyang naalala, isang tinig. Muli, narinig niya ang malalim na tinig na tumatawag sa kanya, ngunit hindi malinaw kung ano ang sinasabi nito. Nagbabaga sa kanyang isip ang tanong, ano ang gustong iparating ng tinig na iyon? Bumangon siya, kinuha ang kanyang telepono at agad na nag-text kay Mara. Mara, muli akong nanaginip. Hindi ko ito maintindihan pero may tinig. Tumatawag sa akin. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, tumunog ang telepono. Tumatawag si Mara. Lucas, ano na naman ang nangyari? Tanong ni Mara, puno ng pag-aalala. May tinig ulit. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi pero masyadong malinaw. Sa tingin ko, totoo ito. Hindi ito basta-bastang panaginip lang. Tahimik si Mara sa kabilang linya, parang may iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi niya, Lucas, natatandaan mo ang kwento ni Samuel sa Biblia. Yung narinig niya ang tinig ng Diyos habang siya ay natutulog. Narinig ko na yon. Pero Mara, hindi ko alam kung kaya kong paniwalaan na ganoon ang nangyayari sa akin. Bakit hindi? Tanong ni Mara. Hindi ba't posibleng si God ang kumakausap sa'yo? Tingin ko, hindi ito aksidente. Kinabukasan, habang iniisip ang mga panaginip, naalala ni Lucas ang isang paboritong kwento mula sa kanyang pagkabata, ang kwento ni Samuel. Si Samuel, noong bata pa siya, ay ilang beses na narinig ang tinig ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi. Sa una, akala niya ay tinatawag siya ng pari na si Eli, ngunit kalaunan nalaman niya na ang tinig na naririnig niya ay si Diyos na mismo. Habang naiisip ni Lucas ang kwento, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili. Ako kaya? Pwede kaya na si Diyos ang kumakausap sa akin? Pero bakit ako? Nasa ilalim siya ng puno sa parke, hawak ang isang aklat tungkol sa mga makalumang interpretasyon ng panaginip, nang biglang may dumating na isang estranghero. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang lumapit at umupo sa tabi niya. Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa panaginip? Tanong ng matanda, ngumingiti. Nagulat si Lucas, ngunit sumagot siya ng mahinahon. Sa mga nakaraang araw, lagi akong nananaginip kakaiba ang mga panaginip ko. Tumango ang matanda. May mga panaginip na hindi mo dapat baliwalain, Hijo. Minsan, ang mga tinig sa iyong panaginip ay mas mahalaga kaysa sa gising na mundo. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Paano nalaman ng matandang ito ang tungkol sa kanyang mga panaginip? Bakit niyo po nasabi yon? Ang mga tinig na naririnig mo ay hindi basta-basta, sabi ng matanda, nang hindi direktang sumasagot sa tanong. Kapag tinig ang iyong naririnig, mahalaga ang mensaheng iyon. Ipagpatuloy mong hanapin ang kahulugan. Bago pa nakapagsalita si Lucas, tumayo ang matanda at naglakad palayo, na para bang walang nangyari. Naiwan siyang tulala, nagtataka kung tunay bang nangyari ang usapang iyon o isa lamang bang bahagi ng kanyang imahinasyon. Pero sa loob niya, may nabubuong tiwala, may kahulugan ang lahat ng ito. Sa sumunod na mga araw, hindi na matigil si Lucas sa pag-iisip tungkol sa tinig na kanyang naririnig. Kinuha niya ang payo ni Mara at sinubukang maghanap ng higit pang mga kwento sa Biblia kung saan nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Napagtanto niyang hindi bihira ang ganitong mga karanasan sa mga kwento ni Samuel, Jacob, at iba pang mga tauhan sa Biblia. Malinaw na ang Diyos ay may kakayahang makipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga panaginip.
Napagpasyahan ni Lucas na bisitahin ang isang simbahan at makipagkita sa isang pari na kilalang bihasa sa mga espiritual na karanasan. Pagdating niya sa simbahan, nakipag-usap siya kay Father Rodrigo, isang mabait at mapagkakatiwalaang pari. Father Rodrigo, sabi ni Lucas, may mga panaginip po akong paulit-ulit. May tinig na tumatawag sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko ito maintindihan. Nag-isip si Father Rodrigo pagkatapos ay ngumiti. Alam mo, Lucas, sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang maghatid ng mahalagang mensahe. Hindi imposible na siya rin ang nakikipag-usap sa iyo. Pero kailangan mong pag-aralan, pagdasal, at pakinggan ang mga ito ng may bukas na puso. Nagpakita si Lucas ng interes. Paano ko po malalaman kung si Diyos na ang kumakausap sa akin? Walang eksaktong paraan upang malaman ng tiyak, sabi ni Father Rodrigo. Ngunit may mga palatandaan. Una, ang tinig ay hindi magdudulot ng takot o kalituhan. Ipapadama nito ang kapayapaan. Pangalawa, ang mga mensahe nito ay magdadala ng liwanag sa iyong buhay, hindi ng kadiliman. Nang sumunod na gabi, bago matulog, sinubukan ni Lucas ang payo ni Father Rodrigo. Matapos manalangin, tumahimik siya, hinanda ang sarili sa anumang mensaheng maaaring dumating. Gusto niyang maging handa, nais niyang maintindihan ang tinig. At muli, dumating ang panaginip. Sa panaginip na yon, muling bumalik ang tinig. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Lucas, magtiwala ka. May hinahanda ako para sa iyo. Pagkagising niya, hindi na siya nabalot ng kalituhan o pag-aalinlangan. Alam niya na, kahit hindi pa lubos na malinaw ang lahat, kailangan niyang magpatuloy sa paghahanap. Ang tinig na ito ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi takot, tulad ng sinabi ni Father Rodrigo. Ngunit isang bagay ang malinaw, may plano ang Diyos para sa kanya. At kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, handa siyang sundan ang tinig na iyon. Hindi pa nagtatagal simula nang nagsimula si Lucas na marinig ang mga tinig sa kanyang panaginip, ngunit isang gabi, may kakaibang nangyari. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, hindi lamang tinig ang kanyang narinig, nakakita rin siya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Malinaw ang imahe, mga anghel na may malalaking pakpak, na pumapaligid sa kanya, at para bang binabantayan siya. Naramdaman niyang ligtas siya, pero may halo ring takot at gulat. Pagmulat niya ng mga mata, hindi siya agad kumilos. Pinagpawisan siya, at nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi dahil sa takot. Kakaibang presensya ang naramdaman niya sa silid, tila ba ang mga anghel mula sa kanyang panaginip ay naroon pa rin, nagmamasid sa kanya. Tumayo siya at naupo sa gilid ng kama. Hinintay niyang bumalik ang kanyang normal na paghinga. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Hindi pa rin niya matanggal ang imahe ng mga anghel sa kanyang isipan. Bakit sila nagpapakita sa kanya? Ano ang gustong sabihin ng kanilang presensya? Kinabukasan, habang tahimik na nagmumuni-muni sa isang parke, biglang bumalik sa isipan ni Lucas ang mga kwento sa Biblia tungkol sa mga anghel. Naalala niya si Jacob at ang kanyang panaginip kung saan nakita niya ang isang hagdanan na umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay pataas baba roon. Sa kwentong iyon, binigyan si Jacob ng pag-asa at katiyakan ng Diyos sa kanyang mga plano para sa kanya. Maaari kayang ganun din ang nangyayari sa akin, bulong ni Lucas sa sarili. Habang iniisip niya ito, dumating muli si Mara. Kitang-kita niya sa mukha ni Lucas ang malalim na pag-iisip kaya't agad siyang nagtanong, Lucas, ano na naman ang iniisip mo? May bago ka bang napanaginipan? Tumango si Lucas at inilahad kay Mara ang kanyang napanaginipan. Mga anghel, sabi niya. Nakakita ako ng mga anghel sa panaginip ko. Parang binabantayan nila ako, pero hindi ko alam kung bakit. Napatango si Mara, tila hindi nabibigla. Alam mo, Lucas, marami ring kwento sa Biblia kung saan nagpapakita ang mga anghel. Sila ang mga mensahero ng Diyos. Baka sinusubukan nilang ihatid sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Baka ito ang paraan ni God para sabihin na hindi ka nag-iisa. May naramdaman si Lucas na kaunting ginhawa sa mga sinabi ni Mara, pero hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang mensahe. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? At paano ko malalaman kung tama ang iniisip ko?
Upang mas lalong maintindihan ang kahulugan ng kanyang mga panaginip, nagsimulang magbasa si Lucas ng mga kasulatan tungkol sa mga anghel at mga kwento ng kanilang pagpapakita sa mga tao. Hindi nagtagal, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa ganitong karanasan. Marami sa mga propeta at tagasunod ng Diyos ang nakakita ng mga anghel sa kanilang mga panaginip o sa kanilang mga pangitain. Naalala niya si Jose, ang asawa ni Maria, na ilang beses dinalaw ng anghel upang bigyan ng gabay mula sa pagtanggap kay Maria bilang asawa, hanggang sa pagtakas patungo sa Ehipto para iligtas si Jesus mula kay Haring Herodes. Naisip ni Lucas na baka tulad ni Jose, ginagabayan din siya ng mga anghel sa tamang landas. Isang gabi, matapos ang kanyang pagbabasa, nanalangin si Lucas ng taimtim bago matulog. Diyos ko, bulong niya, kung ang mga anghel ay nagpapakita sa akin upang magbigay ng gabay, tulungan niyo akong maintindihan kung ano ang dapat kong gawin. Hinihiling ko po ang kaliwanagan. Muli, sa kanyang pagtulog, bumalik ang mga anghel. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag at mas malapit sila. Isa sa kanila ang lumapit kay Lucas at nagsalita. Lucas, sabi ng anghel na may malumanay ngunit malalim na tinig, huwag kang matakot. Kami ay narito upang gabayan ka. Ang iyong landas ay puno ng mga pagsubok, ngunit huwag mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Sundin mo ang mga tanda na ipinapakita sa iyo, at ang mga pangarap mo ay magiging daan upang matupad ang plano ng Diyos para sa iyo. Napatigil si Lucas. Gustong sumagot, ngunit parang nanlamig ang kanyang dila. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang magsalita. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit sa kabila ng kaba, mayroong kapayapaan na sumasalubong sa kanyang kaluluwa. Para bang, sa wakas, nagsisimulang maging malinaw ang lahat. Bago tuluyang maglaho ang mga anghel sa kanyang panaginip, ang huling mga salita ng anghel ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan, tiwala sa Diyos, Lucas. Sundan ang mga tanda. Pagkagising niya, ramdam ni Lucas ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya. Hindi na ito basta panaginip lamang. Hindi na siya naliligaw sa kalituhan. Alam niyang may mahalagang misyon siyang dapat sundin, isang misyon na hindi pa lubos na malinaw, ngunit unti-unti nang nagkakahugis. Kinabukasan, muling bumisita si Lucas kay Father Rodrigo upang ikwento ang kanyang bagong panaginip. Father, nakita ko ulit ang mga anghel. Nakipag-usap sila sa akin. Sinabi nila na sundin ko ang mga tanda. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Father Rodrigo, tila hindi nagugulat. Lucas, malaki ang tiwala ko na ginagabayan ka ng Diyos. Ang mga anghel na ipinapakita sa iyo ay mensahe ng kanyang presensya. Baka sinusubukan kanyang ihanda para sa isang mas malaking misyon. Kaya kailangan mong manatiling bukas at matalino sa bawat hakbang mo. Sa kanyang paglabas ng simbahan, may bagong lakas na nadama si Lucas. Bagaman hindi pa lubos na malinaw kung ano ang hinaharap niya, alam niyang kailangan niyang magtiwala. Ang mga anghel na nakita niya ay hindi nagpakita para lamang sa kapritsyo, may mensahe sila, at nakahanda na siyang sundin ang gabay ng Diyos. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nanaginip si Lucas ng mga kakaibang bagay, ngunit ngayon, hindi na lang mga tinig o anghel ang pumapasok sa kanyang mga panaginip. Sa halip, nagsimula siyang makakita ng mga hayop. Hindi ito mga karaniwang hayop na simpleng gumagala sa kanyang mga panaginip. Sila'y tila mayroong mas malalim na mensahe, isang bagay na hindi agad maunawaan ni Lucas. Isang gabi, nanaginip siya ng isang malawak na kabubatan. Sa gitna ng kakahuyan, lumapit sa kanya ang isang leon. Matigas ang anyo ng hayop, ngunit hindi ito nagsalita o matungal. Tinitigan lamang siya ng matalim na mga mata nito, parang may sinasabi ng hindi binubuka ang bibig. Pagkagising, bumalik ang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Lucas. Ano ang ibig sabihin ng mga hayop na ito? Ano ang nais nilang iparating? Kinabukasan, nagkita sila ni Mara sa kanilang paboritong calf. Hindi mapigilan ni Lucas na ikwento ang kanyang panibagong karanasan. Mara, sa pagkakataong ito, hindi mga anghel ang nakita ko. May leon sa panaginip ko. Pero hindi siya gumawa ng kahit ano. Nakatingin lang siya sa akin. Napatango si Mara. Alam mo, sa Biblia, maraming beses na ginamit ang mga hayop para magdala ng mensahe. Alala mo ba ang kwento ni Daniel sa lungga ng mga leon?
Ang mga leon doon ay simbolo ng lakas, pero hindi nila siya sinaktan dahil protektado siya ng Diyos. Tumingin si Lucas sa malayo, nag-isip. Baka ganun na rin ang ibig sabihin. Pero parang may mas malalim na kahulugan ang mga hayop sa panaginip ko. Hindi ko pa rin lubos maintindihan. Kaya siguro kailangan mong magpatuloy sa paghahanap ng sagot, sabi ni Mara, nakangiti. Ang mga simbolo ay minsan hindi agad nalilinaw, pero kung magpapatuloy kang magdasal at maghanap, darating din ang sagot. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Lucas sa kanyang mga pagbabasa. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga kahulugan ng hayop sa mga panaginip. Nalaman niya na sa maraming kultura at relihiyon, ang mga hayop ay sumasagisag sa iba't ibang aspeto ng ating personalidad o ng mga katangian na kailangan nating ipakita o harapin. Ang leon, sa maraming kwento, ay simbolo ng lakas, tapang, at pamumuno. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng panganib o mga hamon na dapat harapin. Nagsimula nang maging malinaw kay Lucas na ang mga hayop sa kanyang panaginip ay maaaring nagdadala ng mga babala o gabay mula sa Diyos. Pero paano niya ito dapat intindihin? Isang gabi, habang siya ay nagbabasa sa kanyang kwarto, biglang kumatok si Lola Ines, ang kanyang lola na madalas na nagbibigay ng karunungan tungkol sa mga espiritual na bagay. Lucas, sabi ni Lola Ines, may narinig akong pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga panaginip mo. Sabi nila, kapag hayop ang napapanaginipan mo, may mga bagay sa iyong buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang hayop ay madalas sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo o sa loob mo. Napaisip si Lucas. Lola, nanaginip ako ng isang leon. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Umiti si Lola Ines at tinapik ang kamay ni Lucas. Ang leon ay lakas. Siguro may darating na pagsubok sa iyo, apo. Pero tandaan mo, hindi darating ang leon kung hindi ka handa. Kaya't magpakatatag ka. Sa sumunod na mga gabi, mas marami pang mga hayop ang nagpakita sa panaginip ni Lucas. Nakita niya ang isang agila na lumilipad ng mataas sa kalangitan, tahimik ngunit mapagmatsyag. Sa ibang gabi, isang tupa naman ang lumapit sa kanya, tila humihingi ng tulong o proteksyon. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay mahalaga ang mga hayop na ito. Para bang bawat isa sa kanila ay may kinalaman sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Isang gabi, nanaginip siya ng isang ahas. Mahaba at madulas ang katawan nito, gumagapang sa lupa na tila naghahanap ng isang bagay. Sa panaginip, hindi natakot si Lucas. Alam niyang hindi ito kaaway, ngunit alam din niyang dapat siyang maging maingat. Nang magising siya, naalala niya ang kwento ni Jesus sa Biblia kung saan pinayuhan ang mga disipulo na maging wise as serpents and harmless as doves. Nagsimula na siyang magtanto na ang bawat hayop ay may mahalagang simbolismo sa kanyang paglalakbay. Ang mga hayop na ito ay hindi ordinaryong nilalang lamang, sila'y tagapagpahiwatig ng mga hamon at pagkakataong darating. Simbolismo ng kanyang lakas, tapang, at katalinuhan ang mga hayop na ito. Habang dumadalas ang kanyang mga panaginip, natutunan ni Lucas na magtiwala sa mga simbolismo ng mga hayop. Lalong lumalim ang kanyang pananalig na ginagabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Sa bawat panaginip, mas lumilinaw ang mensahe. Ang mga hayop ay nagpapakita upang ituro sa kanya ang mga kasangkapan na kakailanganin niya sa hinaharap. Isang araw, habang nakaupo si Lucas sa isang tahimik na sulok ng parke, iniisip ang lahat ng kanyang napanaginipan, biglang sumagi sa isipan niya ang mga salita ni Lola Ines. Ang leon ay hindi darating kung hindi ka handa. Ngayon, alam na niya. Hindi siya pinapadalhan ng mga hayop para takutin siya, kundi para ihanda siya sa mga pagsubok at hamon na darating. Bago umuwi ng gabing iyon, pumikit si Lucas at taimtim na nanalangin. Diyos ko, salamat sa mga gabay na ipinapadala mo. Tulungan mo po akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Bigyan mo po ako ng lakas at tapang, tulad ng mga hayop sa aking mga panaginip. Pagkatapos ng kanyang panalangin, muling naramdaman ni Lucas ang kapayapaan. Sa wakas, nagsimula na siyang tanggapin na hindi na lamang ito isang serye ng panaginip, ito'y isang tawag sa kanya na maghanda para sa isang misyon na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit tiyak na darating. Makalipas ang ilang linggo, tila mas kalmado na si Lucas sa kanyang mga panaginip. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niyang mas nauunawaan na niya ang mga mensahe ng Diyos.
Ngunit isang gabi, may dumating na kakaibang panaginip, isang mas malalim at mas personal kaysa dati. Sa panaginip niyang iyon, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang isang arcoiris na nakakalat mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabila, kasing liwanag ng araw. Naglakad siya palapit, at habang papalapit siya, ang kapayapaan ay bumalot sa kanyang buong katawan. Walang mga salita, walang mga tunog, ngunit alam niyang may kahulugan ang simbolong iyon. Nang humarap siya sa arcoiris, isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan, "Ako'y kasama mo. Tiwala ka at huwag kang matakot." Nagising si Lucas na may luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito dahil sa kalungkutan. Ito'y dahil sa damdamin ng kaluwalhasyan at pagpapala na tila bumalot sa kanya mula sa kanyang panaginip. Hindi niya maipaliwanag ng buo ang nararamdaman, ngunit alam niyang kakaibang presensya iyon ng Diyos. Kinabukasan, muling nagtagpo sila ni Mara. Hindi na niya mapigilan ang pagnanais na ikwento agad ang kanyang bagong karanasan. "Mara, nanaginip ako ng arcoiris kagabi. Parang napakaliwanag nito. At narinig ko ang tinig na nagsabing kasama ko siya." Ngumiti si Mara, halatang natutuwa sa kwento ni Lucas. "Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng arcoiris sa Biblia?" tanong niya. "Ito'y simbolo ng pangako ni Diyos. Naalala mo ba ang kwento ni Noah pagkatapos ng malaking baha? Ipinakita ni Diyos ang arcoiris bilang tanda ng kanyang pangako na hindi na muling wawasakin ang mundo." Tumango si Lucas, nagugustuhan ang ideyang iyon. "Kaya siguro ito nagpapakita sa panaginip ko. Baka gustong iparating ni Diyos na kasama ko siya kahit anuman ang mangyari." Muling tumango si Mara. "Lucas, ang arcoiris ay palaging simbolo ng pag-asa at bagong simula. Siguro, ito ang paraan ni God para ipaalam sa iyo na hindi ka dapat panghinaan ng loob, na may bagong yugto sa buhay mo na paparating." Naramdaman ni Lucas ang bigat ng kahulugan ng mga salita ni Mara. Sa bawat panaginip na dumarating, parang may tinuturo si Diyos sa kanya, una, ang mga tinig, pagkatapos, ang mga hayop, at ngayon, ang mga tanda sa kalangitan. Sa mga susunod na gabi, paulit-ulit na bumalik ang panaginip ni Lucas tungkol sa arcoiris. Sa bawat pagkakataon, mas lumilinaw ang mensahe. Hindi lamang ito tungkol sa isang personal na pangako mula sa Diyos, kundi isang paalala na kailangan niyang magtiwala at umasa sa mga plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Isang gabi, muling nagpakita ang arcoiris, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang nilalang nakasama. Nakita niya ang isang batang babae, nakatayo sa ilalim ng arcoiris, nakangiti at kumakaway sa kanya. Tila tinatawag siya ng bata. Hindi niya ito kilala, ngunit ramdam niyang mahalaga ito. Nang magising siya, muli siyang naguguluhan. Sino ang batang iyon? Ano ang simbolismo nito? Pinag-isipan niyang mabuti kung paano niya maiugnay ang batang iyon sa kanyang buhay, pero hindi pa rin malinaw. Bakit kaya siya nagpapakita, bulong niya sa sarili, habang iniisip ang kahulugan ng mga ito. Nagpunta muli si Lucas kay Father Rodrigo upang humingi ng kaliwanagan. Pagdating niya sa simbahan, masaya siyang sinalubong ng pari, laging handang makinig sa kanyang mga karanasan. "Father, may panaginip po akong muli," simula ni Lucas. "May nakita po akong arcoiris, pero may batang babae rin na hindi ko kilala. Ano po kaya ang ibig sabihin nito?" Tahimik na nag-isip si Father Rodrigo, tila bumabalik sa mga kasulatan sa kanyang isipan. "Ang arcoiris ay palaging tanda ng pag-asa at pangako, Lucas. Pero ang batang babae, baka ito ay simbolo ng isang bagay o isang tao na magiging mahalaga sa darating na panahon. Minsan, ang mga tao sa ating panaginip ay hindi literal, kundi representasyon ng isang bagong simula o posibilidad. Magtiwala ka. Darating din ang oras na magiging malinaw ang lahat ng ito." Habang patuloy na sinusundan ni Lucas ang mga tanda sa kanyang mga panaginip, napagtanto niyang hindi na siya takot sa mga hindi niya nauunawaan. Sa halip, mas naramdaman niyang nagiging handa siya para sa kung anumang misyon ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Ang arcoiris ay hindi lamang paalala ng pangako ni Diyos, kundi pati na rin ng mga bagong pagsisimula sa kanyang buhay. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad si Lucas pauwi mula sa simbahan, nakita niya ang isang tunay na arcoiris sa kalangitan matapos ang isang malakas na ulan. Bigla niyang naalala ang tinig sa kanyang panaginip, "Ako'y kasama mo."
Hindi may paliwanag pero alam niyang hindi ito simpleng coincidence. Tila ba ang bawat tanda, bawat panaginip ay humuhubog sa kanya upang maging mas malalim ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pagdating niya sa bahay, naupo siya at muling nanalangin. Diyos ko, salamat po sa mga paalala ng inyong mga pangako. Alam ko pong hindi madali ang mga daan na tatahakin ko, pero magtitiwala po ako. Tulungan mo po akong makita ang iyong mga tanda sa araw-araw na buhay ko. Habang siya'y nakapikit, nagmulat si Lucas sa isang bagong damdamin, isang pakiramdam ng kalayaan, pag-asa, at kapayapaan. Alam niya na hindi aksidente ang mga panaginip na ito. Ang mga simbolismo ng arcoiris, at ang mga nilalang na nagpapakita sa kanya, ay lahat bahagi ng mas malawak na plano na unti-unting nagiging malinaw. Sa pagsapit ng gabi, natulog si Lucas ng may kapayapaan. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat panaginip, bawat simbolo, ay gabay patungo sa mas mataas na layunin. Habang tumatagal ang mga panaginip ni Lucas, nagsimula siyang makakita ng mas kakaibang mga simbolo, mga numero. Sa unang pagkakataon, hindi mga hayop o tinig ang bumalot sa kanyang mga panaginip, kundi mga numero na tila lumulutang sa harapan niya. Sa bawat gabing lumilipas, nagiging mas malinaw ang mga numerong iyon, 7, 2, 3. Paulit-ulit na lumilitaw ang mga ito, na tila may gustong iparating. Isang gabi, nanaginip siya na nasa loob siya ng isang madilim na silid. Sa gitna ng silid, may isang lamesa, at sa ibabaw ng lamesa, ay may nakalagay na mga papel na puno ng mga numerong hindi niya mabasa ng buo. Ngunit bawat numerong nakikita niya ay tila umaapoy sa liwanag, at isang tinig mula sa kadiliman ang nagsalita, 7 taon. 2 hakbang. 3 yugtoy. Nagising si Lucas na pawisan, humihingal at naguguluhan. Anong ibig sabihin ng mga numerong iyon? Bakit bigla silang lumitaw sa kanyang mga panaginip? Habang iniisip niya ito, alam niyang may kahulugan ang mga numerong iyon, ngunit kailangan niyang pag-aralan ito ng mas malalim. Kinabukasan, muling tumawag si Lucas kay Mara. Mara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may mga numero na ngayon sa mga panaginip ko. Sobrang dami nila at paulit-ulit. 7, 2, 3 parang may gustong iparating ang mga ito, pero hindi ko alam kung ano. Tila nahimigan ni Mara ang seryosong tono ni Lucas. Mga numero. Iyan ay talagang kakaiba. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa ganoong uri ng panaginip. Pero naaalala ko ang kwento ni Joseph sa Biblia, siya ang nakapagbigay ng interpretasyon sa mga panaginip ng Farao gamit ang mga numero, di ba? Maaaring may ganoon ding mensahe sa iyo si God. Tumango si Lucas na tila napaisip sa mga posibilidad. Naalala ko ang kwento na yon. 7 ring taon ng kasaganaan at gutom ang sinabi ni Joseph sa Farao, di ba? Baka may kinalaman ang mga numerong nakikita ko sa mga mangyayari sa akin. Puno ng determinasyon, nagsimula si Lucas na magsaliksik tungkol sa kahulugan ng mga numero sa Biblia. Napagtanto niyang hindi bihira ang mga ito sa mga kwento ng mga propeta at hari. Ang 7 ay laging nagpapahiwatig ng ganap na pagkakumpleto ng isang buong siklo. Ang 2 ay maaaring simbolo ng paghihiwalay o pagkakaisa, habang ang 3 ay laging naugnay sa kabanalan, gaya ng Santissima Trinidad. Sa kanyang mga pagbabasa at pananaliksik, mas lumilinaw ang mga numerong nakita niya. Ang 7 ay tila nagpapahiwatig ng isang siklo na kailangan niyang tapusin. Baka may 7 taon na panahon ng pagsubok o 7 hakbang na kailangan niyang gawin para maabot ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Samantalang ang 2 ay tila humihimok ng isang mahalagang desisyon o paghahati sa 2 landas. At ang 3 ay nagpapaalala sa kanya ng banal na presensya, isang gabay mula sa Diyos na laging kasama niya. Habang pinoproseso ni Lucas ang lahat ng ito, nararamdaman niya ang bigat ng mga simbolo. Hindi na ito basta simpleng mga panaginip lamang, ang mga numerong ito ay parang mga gabay na iniiwan sa kanya upang sundan. Ngunit ang hamon ay nasa kanyang kakayahang magdesisyon ng tama. Isang gabi, nanalangin si Lucas, nagmamakaawa na sana ay magkaroon siya ng mas malinaw na pangunawa sa kanyang mga nakikita. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Ang mga numerong ito, ang mga simbolo, hindi ko po lubos na maintindihan ang lahat. Tulungan niyo po akong maunawaan ang mga ito at kung ano ang dapat kong gawin.
At nang gabing iyon, may dumating na panaginip na muling nagpatibay ng kanyang paniniwala. Sa panaginip niya, nakita niyang muli ang mga numero, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang anino na nakatayo sa kanyang harapan, isang misteryosong figura na hindi niya lubos makilala. Lucas, sabi ng figura, ang mga numero ay hindi lamang gabay, sila ay mga hakbang patungo sa iyong hinaharap. 7 ang mga pagsubok, 2 ang mga desisyong kailangan mong gawin, at 3 ang magdadala sa iyo sa katuparan ng plano ng Diyos. Nang magising si Lucas, alam niyang hindi na siya maaaring magpatuloy na walang ginagawa. May mga desisyong kailangang gawin, may mga hakbang na kailangang sundan. Habang patuloy na bumabalik ang mga panaginip tungkol sa mga numero, sinimulan ni Lucas na maghanap ng mga konkretong koneksyon sa kanyang buhay. Sinubukan niyang tingnan kung may mga bagay na nakaugnay sa mga numerong ito, mga relasyon, trabaho, o pangarap na tila nagkukumpirma sa mga simbolo sa kanyang mga panaginip. Naging mas malinaw sa kanya na ang 2 hakbang na ipinakita sa kanya ay maaaring tumutukoy sa 2 mahahalagang desisyon na kailangang gawin. Isang araw, habang tahimik na nagdarasal sa simbahan, biglang dumating sa kanya ang kaliwanagan. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng 2 landas, ang pananatili sa kanyang dating buhay, o ang pagtahak sa isang bagong direksyon na ipinapakita ng Diyos sa kanya. Ngunit hindi magiging madali ang pagpili. Ang bawat landas ay may kasamang sakripisyo. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Lucas ang bigat ng desisyon, ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman din niya ang gabay ng Diyos. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nanaginip muli si Lucas. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang figura ng isang batang lalaki, naglalakad sa tabi ng isang agila. Ang batang lalaki ay lumingon sa kanya at mumiti. Lucas, ang landas ay nasa harapan mo na. Pumili ka at sundan mo ang 3 hakbang ng Diyos. Nagising siya na may bagong tiwala sa sarili. Alam niya na oras na upang sundin ang plano ng Diyos, oras na upang sundan ang mga hakbang na ipinakita sa kanya sa kanyang mga panaginip. Matapos ang serye ng mga panaginip na nagtuturo kay Lucas sa iba't ibang mga simbolo, mga tinig, hayop, at numero, naramdaman niya na unti-unti nang nagiging malinaw ang layunin ng kanyang mga karanasan. Ngunit isang bagay pa ang tila nawawala, at alam niyang darating din ang tamang panahon upang makumpleto ang lahat ng ito. Isang gabi, bago siya matulog, muling nanalangin si Lucas, "Diyos ko, ginabayan mo ako sa bawat hakbang. Pero ano pa po ba ang kailangan kong malaman? Ano pa po ang dapat kong gawin?" Pagkalipas ng ilang oras, siya ay nahulog sa malalim na pagtulog. Sa kanyang panaginip, muli siyang bumalik sa malawak na kalangitan. Ngayon, may mas maliwanag at mas magaan na pakiramdam sa paligid, ngunit naroon ang isang kakaibang katahimikan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng isang maliwanag na langit, nakita niya ang isang daan na may 3 sangay, 3 landas na kailangan niyang pagpilian. Nakaramdam siya ng bigat ng responsibilidad sa kanyang puso. Bago siya makapagdesisyon kung aling landas ang pipiliin, isang bata ang lumapit sa kanya. Ito ang parehong batang babae mula sa kanyang nakaraang panaginip na ngayon ay nakangiti at tila may nais sabihin. "Lucas," wika ng bata, "ang huling hakbang ay hindi para sa sarili mo. Ipinadala ako dito upang ipaalam sa iyo na ang iyong misyon ay magsisimula sa iba, hindi lamang para sa iyong kapakinabangan, kundi para sa mga tao sa paligid mo. Ikaw ay tinawag hindi lamang upang hanapin ang iyong landas, kundi upang gabayan ang iba." Napatigil si Lucas. Gabayan ng iba? Paano ko ito gagawin? Ngumiti ang bata, tila may alam na si Lucas ay malapit ng maunawaan. "Nasa puso mo ang sagot, Lucas. Alam mong matagal nang ipinapakita sa iyo ni Diyos kung paano ka dapat maglingkod." Pagkatapos ng kanyang kakaibang panaginip, gumising si Lucas na may bagong kaliwanagan. Hindi lamang pala tungkol sa kanya ang lahat ng ito. Ang mga tanda na nakita niya, ang mga mensahe mula sa mga anghel at mga simbolo ng kalikasan, lahat ay nagtuturo sa isang mas mataas na layunin, na siya ay tinatawag upang magdasal para sa iba at tulungan ang mga tao sa kanilang sariling mga landas. Doon niya naalala ang isang bahagi ng kanyang nakaraang panaginip, ang 2 hakbang. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang desisyon para sa sarili niyang buhay, kundi para sa pagsasakripisyo at pagbibigay ng gabay sa iba. Nagpunta siya muli kay Father Rodrigo upang ikwento ang kanyang bagong karanasan.
Father, nagsimula si Lucas, mukhang natagpuan ko na ang sagot. Hindi lamang ito tungkol sa aking personal na misyon. Ipinakita sa akin ng Diyos na kailangan kong ipagdasal ang mga tao sa paligid ko para sa kanilang kaligtasan, gabay, at kapayapaan. Ngumiti si Father Rodrigo, tila alam na ng pari ang kahalagahan ng natuklasan ni Lucas. Lucas, sa iyong paglalakbay, nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip, pero totoo, hindi ito nagtatapos sa iyo. Lahat tayo ay tinatawag na maging tagapag-alaga ng ating kapwa, at minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan ay sa pamamagitan ng panalangin. Bawat intersesyon ay isang pagkakataon upang makatulong at magbahagi ng liwanag ng Diyos sa iba. Ngayon, ang bagong yugto sa buhay ni Lucas ay nagsimula na. Hindi na siya takot sa mga simbolo o mensahe na dumarating sa kanyang mga panaginip. Sa halip, sinimulan niyang yakapin ang bawat tanda at gabay na ipinapakita sa kanya. Simula noon, sa bawat araw, naglalaan si Lucas ng oras upang manalangin para sa mga tao sa kanyang paligid, mga kaibigan, pamilya, at kahit mga estranghero na kanyang nakikilala sa araw-araw. Sa kanyang mga panalangin, naramdaman niyang mas lumalalim ang kanyang koneksyon kay Diyos, at mas nararamdaman niya ang kapayapaan na dala ng pagtitiwala at pag-alalay sa iba. Isang gabi, bago siya matulog, nanalangin muli si Lucas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para sa mga sagot tungkol sa kanyang sarili. Diyos ko, alam kong tinatawag niyo po ako para maging daan ng inyong liwanag. Gamitin niyo po ako upang magdala ng pag-asa at gabay sa mga nangangailangan. Ipagkaloob po niyo ang kapayapaan sa bawat tao na pinagdadasal ko. Pagkatapos ng kanyang panalangin, bumalik siya sa pagtulog, at tulad ng dati, may dumating na panaginip. Sa panaginip na yon, nakita niyang muli ang tatlong landas. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang maraming tao, mga kaibigan, pamilya, at maging mga hindi niya kilala. Pinili nilang lahat na maglakad kasama si Lucas, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Alam ni Lucas, ito ang hudyat ng katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lamang siya para sa kanyang sarili, kundi isang gabay para sa iba. Sa mga huling gabi, hindi na takot ang naramdaman ni Lucas tuwing siya ay nanaginip. Bagkus, puno siya ng kapanatagan, alam niyang ang bawat simbolo, bawat tanda, ay nagdala sa kanya ng isang hakbang patungo sa kanyang misyon. Ang tinig na dating bumabalot sa kanyang mga panaginip ay ngayon ay bumababa sa kanyang puso, naging malinaw at tiyak na gabay na siya ay may mas malaking layunin sa buhay. Minsan, habang siya ay tahimik na nananalangin, narinig niya sa kanyang isip ang malalim na tinig na laging bumabalik sa kanya mula sa kanyang mga unang panaginip, Lucas, magtiwala ka. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga kaluluwa ng iba, at ikaw ay magiging liwanag sa kanilang daan. Sundan ang mga tanda at huwag kang matakot. Ako'y laging kasama mo. Sa wakas, natapos na ang kanyang paghahanap ng mga sagot. Natagpuan ni Lucas ang kanyang lugar, ang kanyang misyon, at ang kapayapaan sa piling ng Diyos. Sa bawat panalangin na kanyang binibigkas, sa bawat taong kanyang tinutulungan, alam niyang ginagampanan niya ang planong itinakda para sa kanya. At tulad ng arkoris na nakita niya sa kanyang mga unang panaginip, naging malinaw na ito ay isang pangako, hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng isang bagong simula, hindi lamang para kay Lucas, kundi para sa lahat ng mga taong natutunan niyang ipagdasal at gabayan. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng kahanga-hangang paglalakbay ni Lucas sa kanyang mga panaginip at mga mensahe mula sa Diyos, mag-iwan ng komento, nagtitiwala ako sa aking mga tanda. Gusto kong malaman kung sino ang sumubaybay hanggang sa huling kabanata.